Galvez na ang kanyang minumukahing Peace Department ay magpapanatili ng mga nakamit na komprehensibong prosesong pangkapayapaan at pag-institutionalize ng peace agenda ng pamahalaan. Hindi na siguro. Pinag-document mo. Hindi na yan. Alam naman natin ang pinagmulan lahat ng mga efforts na pangkapayapaan. Opo. Ngayon, kung talagang gusto pa nilang makita, edi pumunta sila sa Library of Congress sa Washington, D.C. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. May isang pinapanukala ngayon, sana baka nabasa mo na ito. Ano yan? Ang sinusulong po ni Presidential Advisor on Peace Process, Secretary Carlito Galvez, na kung maaari daw ay lumikha tayo ng isang opisina na kung tawagin ay Department of Peace. Kong, ano ha? Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o ito pong OPARO. Sinabi ni Galvez na ang kanyang minumukahing Peace Department ay magpapanatili ng mga nakamit na komprehensibong prosesong pangkapayapaan at pag-institutionalize ng peace agenda ng pamahalaan. Bahagi daw po ng best practices ng ibang bansa ang pagkakaroon daw po ng Ministry or Department of Peace para i-consolidate ang mga inisyatibang pangkapayapaan ng bawat administrasyon para pakinabangan daw po ng mga susunod. Makakatulong din anya ang paglikha ng Department of Peace sa security of tenure ng mga peace builder na iniuukol ang kanilang talento sa buhay sa pagsusulong daw po ng kapayapaan. Kong, ano ho? Yeah, si Nelson, mag-comment ka nga ron. Ano palagay mo dyan na? Oo. Hindi na siguro. Pinag-document mo. Hindi na siguro. Hindi na siguro kailangan. Kagawaran ng kapayapaan. Magkaroon diba? pa ng Department of Peace. Ganun ba? Mukhang... Layunin, maganda. Pero kaya na sinasabi niya, kailangan pa bang magkaroon ng departamento naman ng kapayapaan? Ang ating mga embahada naman ay silang repository naman ng mga kasaysayan ng mga ginawang initiatives para pumayapa ang mga bansa. Di ba? Kaya nga meron pa tayong mga regional treaties, may mga bilateral talks tayo. Meron pa tayong mga global initiatives. Yang mga yan, mga initiatives na yan, peace initiatives na may, nakatala naman sa kasaysayan ng ating Department of Foreign Affairs, mga consular natin, at consular, may mga museum naman tayong ganyan. Alam naman natin ang pinagmulan lahat ng mga efforts na pangkapayapaan. Ngayon, kung talagang gusto pa nilang makita, edi pumunta sila sa Library of Congress sa Washington, D.C. At doon makikita lahat ang mga nangyaring mga global initiatives, mga pangkapayapaang pag-uusap. Kung anong nangyari, kung halimbawa, naghahanap ng mga president sa halimbawa. Paano ginawa yung ganito? Nakatala din ng maraming mga cases sa mga global tribunals natin kung paano pinayapa yung mangingisda ng ganito. Tsaka yung mga binabanggit natin dito. Di ba? Ang importante lang, maalam yung ating ahensya, halimbawa, yung Foreign Affairs, kailangan updated sila sa lahat ng mga kasong international, halimbawa. Yung mga presidents, yung mga arbitral awards, yung mga adjudicatory decisions ng tribunal, halimbawa, ay maging ICC, maging arbitration. Para sa ganun, magamit natin yung mga yon na referensya at legal basis para ipaalala natin sa mga bansa na halimbawa hindi lang niya naintindihan. Gamitin natin ito kasi presidents itong mga ito. Ayun. Di ba? Baka ang gusto natin, Kong, at least maging tagapagpaala-ala man lang sa mga tanggapang ito ng gobyerno. O kaya naman, at least meron ng departamento, siguro yung mga tao ngayon, yung mga bagong sipol, Gen Z, at saka itong mga millennials, malaman din siguro nila na meron palang ganitong mga usapin at mga pinatutupad na pangkapayapaang layunin ko. Pero hindi na isang departamento naman siguro. Siguro isang section sa isang departamento, halimbawa.
Halimbawa, isang maliit na opisina sa loob ng, hindi ko maliit, kung ang pinag-uusapan naman ay yung katungkulan na ibinigay mo sa kanya. Aralin ng mga peace initiatives na nangyari sa pagitan ng iba't ibang bansa. Opo. Halimbawa, between 1898 kanya to 1998. O kaya every 10 years, nire-repaso nilang ganyan. Yun, Aralin nga natin kung anong nangyari sa loob ng 10 taon. Magmula nung ang Germany kanya ay sinakop ang Poland, yung mga ganyan. Kailangan may nag-aaral ng ganyan. Totoo po ko, no? Di ba? At paano napayapa itong mga ito? Hanapan mo ng katapat. Halimbawa, yung pinag-uusapan natin, yung iringan ng mga maritime rights natin. Ayan, ako, napakarami niyan po, ha? Bakit hindi nyo aralin yung nangyari sa pagitan ng Canada at saka nung Amerika? Ano ba nangyari doon? Nagkaroon din ng dispute yan eh, di ba? Kasi dyan sila matututo ko, baka pwede nang i-apply sa kasalukuyan. Yun nga yung sinasabi natin. Para sa ganon, ay meron tayong mga maliwanag at matitibay na basihan na magagamit natin na nangyari doon sa iba't ibang mga bansa. Yun ang gamitin natin. Palagay ko naman kikilalanin ng mga bansa yan. Ay, nako. Anyway, kung siguro yun na lang maging box populi natin para sa ating tanong sa araw na ito, kung kailangan pa nga ba, o kailangan pa nga ba talagang bumuo ng isang departamento na kung tawagin ay Department of Peace? Ayan. Kasi parang gumagawa lang tayo ng departamento ayon sa pangangailangan natin eh. Bagay, o nga po. Di ba? Parang tayo ang sumusunod sa pangangailangan eh. Dapat nagawa na natin lahat ito, na-anticipate natin lahat ito. Yun ngayon ang gagawin nila para hindi na bumangon itong ganitong alalahanin, di ba? Kung napalakas mo itong ganito, baka hindi na kailangan ito. Kung ginanap mo itong kulin mo, baka hindi na tayo umabot sa ganito. Kung hindi, papalawak ka na ng yung burokrasya mo eh, hindi na nga magkatugma-tugma eh, pinalalaki mo na ng pinalalaki. Di ba yun ang gusto mo sabihin, Nelson? Ano ha? Sa inihain pong petisyon, sinabi na umaapila na lalo lamang daw pong aasa ang Pilipinas sa importasyon dahil sa EO62, taliwas daw po ito sa kung ano ang iniaatas ng ating saligang batas, Kong. Alam mo, ang pinaka-sentro ng usapin dyan, sino ang, meron bang question of law dyan, halimbawa? Kasi pwede lang pigilan ng Korte Suprema, kunwari, question of law ang pinag-uusapan. Yan nga po. Kasi hindi naman titingnan ng factual issues dyan eh. Sabi nga natin, at palagi sinasabi ng Korte Suprema, ang kataas-taasang hukuman is not a trier of facts. So, mas gusto niya na ibigay yung batayan ng isang batas do sa mga administrative agencies na gumawa nito. Inaral itong mabuti, meron silang taglay na expertise. Sila yung merong skill at merong kaalaman tungkol sa pagtataya ng mga bagay, kung ang pag-uusapan mga developmental objectives ng ating bansa. Mga policy frameworks, hindi masyadong tinitingnan yan ng Korte Suprema. Magkakaroon lamang ng issue dyan. Halimbawa, kung halimbawa matibay na batayan na may nilabag na halimbawa na maliwanag na batas. So, papasok ang Korte Suprema, sasabihin niyang nagkamali kayo doon sa pag-interpret ng batas. Hindi nga dapat ganito o kaya hindi dapat ganito. So, yan ang titingnan natin kung paano i-dispose ng Korte Suprema yung petition na yan. Ayun, so paano itatrato? Nung isang araw dyan, dyan sa may Barangay Katmon. Malabon? Opo. Hindi, dyan sa Katmon ba yun? Santa Maria, Bulacan. Bulacan, opo. Oo, kilala mo yun, si Mayor Emeng. Opo. Nagpunta na tayo doon nung buhay pa yung kaibigan natin na si Semi, di ba? Naalala niya nga, nung pumunta kami ron, merong mga 700 na beneficiaries. Tinarget natin yun. Yun naman may kaugnayan doon sa programa ng climate change saka yung agriculture dyan. Kaya ang tawag doon ay payout ng lawa at saka binhi. Project ng DSWD. Alam mo ba, bawat isa sa kanila, 700 recipients yun dyan. Opo. Nagbigay kami 9,000 pesos per beneficiary. Malaking tulong galing sa, yun pinamahagi sa pamagitan namin sa tulong ng DSWD, DBM,
at saka ng DILG. Oho. Talaga nakiusap ako na targetin din natin kako yung nakikita namin na nangangailangan din. Opo. Pinagbigyan naman tayo dyan. So, yun, nakapagbibigay din tayo. So ano po, lawa at saka ito acronym ito kung lawa at saka binhi. Hindi Oo, naman sabihin. acronym yun, Opo. na pero tukoy sa climate change. Ayun, oho. So, yan yung mga proyekto. At balita ko, tuloy-tuloy pa po ito sa part ng Sagip Party List ko, ano? Pinadadaan yan at pagkatapos may medical component din kasi dyan, ano? Kaya yung huling lakad namin, Opo. umakyat kami ng Benguet, baba kami ng San Fabian. Oo nga pala, nag-Benguet pa nga So pala. may kayo dala-dala nakaraan. tayong konting gamot sa ating mga kababayan. Nakakatuwa na nung makita nila yung x-ray sabi Opo. niya, ngayon lang po ako nakatikim niyang x-ray na yan. Tinatapat sa likod nila. Oo, tsaka yung gustong-gusto kong nakikita, yung yung detox.